timers ba nag-iba sa MDL? Kasi Umaga ba? parang Napaaga eh. Napaaga. So, Omega timers nga ba siya? O meron tayong ibang dapat itawag? Diba? Kasi Omega Neos timers. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, Dagdagan natin ng mabilis Neos kasi sila yun. Oo, mabilis. Mabilis yung laro ngayon na parang maya't maya may lakad ng Smart Omega. Hindi ko rin alam kung saan ba sila pupunta dito, kung ano ba yung gusto nilang gawin. Kasi ang saya naman mag-ML pero parang sila, tapusin na natin to. Mukhang, hindi ko na rin alam. Pero ang nakaka-surprise din kasi talaga, parang kapag ka Smart Omega, ang kinakas mo, mabilis din talaga. Yun ba ang pinanakagulat Or para sa'yo? mabilis lang talaga ang Smart Omega. Mabilis lang talaga sila. Mabilis lang talaga sila. Pero for AP Bren, ang sure ako dito, hindi sila mare-reverse sweep. Kasi hindi sila nanalo ng Game 1. Sila yung kinakailangan na mang-reverse sweep. Ngayon, yun naman yung responsibility na kinakailangan nilang dalhin papasok dito sa labang ito. Hindi ito ang oras para makita natin na hindi magtuloy-tuloy yung kung ano man ang nasimulan talaga. Kasi nag-iba na yung konteksto nung tapusin kung ano yung nasimulan. Magiging applicable na yon para sa larong ito mismo, hindi na para sa serye. Dahil lalo pang napaka-crucial ng laban na ito, bawat punto sobrang importante para maiangat mo na yung standing mo. Magiging mahirap for AP Bren Hornets kapag ka na-sweep sila dito na talagang ibangon pa yung kanilang mga sarili. Again, nandito na tayo sa kalagitnaan ng MDL Season 2 na kung saan, 6 na linggo lang tayo dito. At kapag ikaw, wala pa ring punto sa kalahati ng season, literal, mahihirapan ka katulad na nangyari sa Next Play Evo's Tiger Cubs before na kahit na sunod-sunod nilang manalo yung mga series nilang natitira, hindi na naging enough yung kanilang puntos para makapasok sa playoffs. Pero for AP Bren Hornets, gusto ko din naman yung pagtanggal nila dito ng Arlot ni Luis. Kasi parang kailangan nating irespeto. Pero for Smart Omega, Arlot, Edith, meron pa akong pakito. Isa man siyang kumbaga harap-harapan na explainer 90 tulad ng Arlot na may mas madali ang access sa kung sino man yung gusto niyang biglang gulatin, tabihan, huy, nandito na ako, ganon. Hindi man ganon, kaya naman makahabol ng pakito though hindi siya entirely yung pang-infiltrate. More on, manggagaling talaga siya sa likod. Iikutin niya kung saan man nangyari yung mga kaganapan. So, Si Luis yan si Luis yan Si Luis na mula dun sa taas, nagugulat Oh, tayo, nandun sa nagugulat baba. niya. So, kaya niya yun. Kung pataas pa baba, kaya nga niya. Yung paikot pa kaya, di ba? Hindi na yan bago para sa kanya. So, meron pa namang option ang AP Bren Hornets ulit na kumuha nung Bruno, for instance. Kasi, mas siguro, kaya naman ng pwestuhan kahit papaano. Pero papaano nga naman mo pwestuhan yung mga nangyayari. Ang hirap pwestuhan nito kasi kung hatakin mo man yung baksa, nandyan yung gourd para pigilan ka. Kung kanina meron tayong barangay tanod, ngayon naman meron tayong security gourd na makikita dito for Smart Omega Neos. AP Bren, maganda yung pagkuha nila dito, of course, ng isang Kaja kasi ginagamit din naman to ni Supermark. Pero kasi ang kailangan nilang maging pang-pair up dito sa isang Kaja, yung burst. Hindi enough ang burst ng isang Valentina, pero pwede naman niyang gayahin yung isang gourd. Oo, pwede. Mystic Gush. Tapos first and second skill naman ng Valentina sa early, masakit-sakit na, nababawasan na talaga. And lalo pa sa late game na minsan pa, yung first skill, enough na siya para kalahatiin yung buhay ng usually mga squishy heroes nga na meron dito, especially for the side of Smart Omega. Yun yung gourd pa lang naman as of now. Kasi wala pa tayong ibang, wala pa yung... Unat ng dalawa wala pang West hero para dito sa lineup ng Smart Omega. Maging naman para dito sa AP Bren, wala pa tayong Wayan hero. Kasi andito tayo sa punto na parang ang importante, ang crucial ng ipapagamit mo talaga kay Wayan. Oo, kasi ang parang naka-counter out din siya ng hero kanina ni Matt. Na kahit gumamit sila ng Bruno kanina, yung hero pala ni Wes, 'di ba? Na-counter out lang din ng Brody. Kumbaga, kung gusto niyo ng kung gusto niyo ng early game, meron kaming Brody dito na naka-trill. So, masakit talaga early game pa lang. At doon natin nakikita na hindi lang siya basta hero na kayang pumalag doon sa early game. Hero din siya na kung bubuuan mo pa ng ganitong klaseng emblem sets, mas magkakaroon ka ng advantage dun sa katapat mo. At the same time, for these two teams, mas pinaprioritize nila yung parang
mga ano nila, mga mid lane heroes nila at the same time yung kanilang roamers. Kumbaga kung ano talaga yung comfort, yun muna tayo. Nagugulat tayo kanina na sa one-on-one matchup ng gold laners nung Brody at ng Bruno, napipilitan mag-tower hug ng sobra talaga dito si Wayan kanina. Dahil ganun kasakit yung early damage na nabibitaw agad ng Brody on its own. Na dinagdagan mo pa nung ganong emblem combination nga na ginawa dito nila West. So, pinag-isipan ng maigi yung mga plano. At ganun din ang ginawang maiging pag-iisip no para sa mga last few bans na nakikita natin dito ngayon. Kanina pa tinatanggal yung Valir, ano? Oo, kasi masyadong masakit sa ulo din talaga. Pero Sa ulo. surprisingly na nagtanggal pa sila ng Valir dito. So ine-expect nila na magkakaroon pa talaga dito ng possible roamer na gamitin to ni Supermark. Kasi kanina nakita nga natin yan kay Xnova and naging effective yon doon sa RSG Mista kontra sa Game Lab nung Game 1 nila. So puro papasok din kasi yung composition dito ng AP Brain Hornets. Now, pwede silang kumuha ng hero ni Sharp pero lumiliit yung hero pool niya. Kasi tinatanggal ng Smart Omega Neos yung mga hero netong si Sharp. So, napilitan sila, Bea na lang muna. I-depende na lang natin kung ano yung last 2 picks ng Smart Omega. Medyo ito yung safe, no? Beatrix na gano'n naman din yung napoprovide pagdating ng late game at mas meron pa nga siyang ibang options kung tawagin. Mas meron siyang wave clear and Ang dami niyang options, offensa na pwedeng gamitin kung ano man yung sitwasyon na kinakailangan. At maganda talaga din itong pampares sa isang Kaja kung yun ang hinahanap natin. Kasi kung kanina, nabanggit natin na siguro ang Kaja Valentina hindi pa masyadong sasapat sa pang burst down talaga ng isang hero na mahuhuli. Kung nandiyan naman si Wayan at magpo-focus tayo sa tatlong rotation, netong tatlong to, hindi naman malabo na pwede nilang gawin yun sa kahit sino mang hanapin nila. Pero Kumbaga, napauwi ka. Nandun na kasi yung yung combo na kailangan nila. Magiging enough na yun later on. So, sa totoo lang, napauwi ako dito kasi yung pagpili dito ni West ng Harit, eto na naman, yung signature niya. Kung kinuha mo yung Beatrix na kilala din ako dyan, meron pa naman akong Harit. Pero ang iniisip ko din kasi kanina, yung pagpili nila dito ng AP Brain Hornets ng Akai at the same time ng isang Kaja, parang malilimit dito yung yung dance moves netong si West. Kasi iipitin ka lang, hatakin ka lang, pero Sharp, again, using that Yuzhong. Feeling ko yung adjustment na meron dito ang AP Brain, ganun pa din naman yung gusto nilang gawin sa mga team fights. Kailangan lang talaga nilang iwasan nga yung mga possible comeback plays na ginagawa ng Omega Neos. Isipin mo, Kaja Akai pa lang, mahirap nang gumalaw. Dinagdagan pa nga ng Yuzhong. Petrify pa. Petrify pa at terrify. So napakarami nga talagang pwede nilang gamitin ngayon na pangontra at pampigil sa gustong kalikutan na gagawin dito, especially ng Baksha, Kufra, as well as ni West on this Harit. Ang lilikot ng mga posible nating makitang team fight mamaya. Ramdam na ramdam kong sulit na ang game 2 natin. Nandito pala tayo sa mga shooting stars. Kaya naman wag na nating patagalin pa, QWERTY. Ito na yung laban. Makikita ba natin ang pagbangon at pagbawi ng AP Brain Hornets or tuluyan talagang makukuha ng Omega Neos at maitutuloy nila yung kanilang momentum kasi wala pa silang talong serye. Tuloy-tuloy lang and inaantay lang din natin dito kung sino kayang team yung makakapigil sa kanila dun sa momentum na yun. Dalawa ang minamataan natin na hindi pa napipigilan ng momentum. Pareho sila ng Echo na top 1 currently sa ating standings na meron lang isang game loss. Isa. At tignan mo naman, talagang pinaninindigan na. Ang hope din ni Rail at Supermark, di ba? Naka-concussive blast pa dito si Supermark. So, naramdaman din talaga yon ni Soler. Tapos yung bola pa lang netong si Rail, ramdam na ramdam din agad yung hapde. Kanina na-point out mo na nga yung Valentina, masakit yung ilang skills niyan sa early game. Pero pinakita lang ng Omega Neos na mas masakit kami kung magiging maganda yung initiation namin. Uy, kaso na iwasan. Nakutuban din kahit paano ni Wayan. Ang daming nakapalibot sa kanya. Gustong siguraduhin ng Smart Omega Neos na makukuha nila yung early kill onto Wayan. Pero napakaganda nun para sa AP Brain na marami silang binuhos at hindi siya namatay. Nakita din natin no, na Omega Neos talaga yung may kagustuhan
na kumuha agad ng lead, kumuha agad ng control. Kasi kung usapang roamer matchup naman, mas kaya nga naman ni Supermark mag-initiate agad. Kasi ang isang Kaza, kailangan niya pang antayin yung level 4 para makakuha siya ng Divine Judgment, para makapag-set up siya para sa mga kampi niya. So, makakita tayo na papalagang AP Bren Hornets kapag nandito na yung Turtle. So, yung turtle na yan na nabanggit mo, lalabas na rin in 1 second. Ngayon, nandyan na siya. So, magkakalaman na nga talaga tayo agad kasi maging pwestuhan pa lang na itong mga nasa top umikot mula sa side ng AP Bren Hornets. Alam mo na kung ano yung gusto nila eh. Hindi nila ilalaban for Omega Neos. Ang sakit! Wala na yatang magiging takas dito, pero may flicker pa namang natitira. Masesecure ng AP Bren Hornets yung turtle na iyon. Same sa game number 1. Ganun pa rin naman yung naging simula nila. May trade ang Smart Omega Neos, hindi man kill. Energy shields naman sa baba. Yung space talaga ang gusto nila ditong i-provide kay West. Nakita natin na wala talaga silang paki doon sa pag-take ng turtle as in, sige, bigay na natin yan sa AP Bren Hornets. Kuha na lang tayo dito ng resources sa bandang ibabain yung pag-pressure kay Wayan para hindi rin siya ganoon kaagad makapasok sa mga team fights. Pero eto din yung mapapansin natin for Omega. Kapag gumagamit sila ng hero ni West na Harit, laging doon yung rotation nila sa early game. Gusto nilang mag-power spike agad ang isang Harit para makontrol agad nila yung game. Interestingly, hindi rin naman sobrang nagiging behind yung mga junglers natin o yung mga players natin na hindi na completely nagko-contest sa turtle. Ngayon siguro mas evident siya kasi wala silang malinaw na nagiging trade talaga. Kaya nangunguna ng isang level yung jungler ng AP Bren Hornets. Pero isa itong bagay na given or sa ating pagkakakilala sa Smart Omega Neos, mabilis lang naman din nilang mababawi kapag nakakuha sila ng opening maya-maya. Tsaka hindi naman nagmamatter kay Matt yung yung mga levels. Ang gusto niya lang talaga ay mag-frontline. Kaso nga lang may pag-ipit dito. Kaso medyo makunat lang din doon. Supermark pero nabigyan pa rin siya. Ang daming binuhos. At ang first blood pa nga rito ay napunta kay Yobabs at sa kamay ng AP Bren Hornets. Kung ano ang gigil ng Smart Omega na makakuha ng first blood, hindi yun pumabor sa kanila. Hindi pa sila yung nakakuha. AP Bren pa. Ganda kasi nung layer ng skills na meron doon ng AP Bren. At surprisingly, yung tanky at roamer pa nga dito ng Omega Neos yung nabigyan. Pero ang daming resources na binurn doon ng AP Bren Hornets para makukuha ng isang kill. Pero ang mahalaga doon nakakuha sila nung first blood. Kasi again, yung momentum ay nasa side ng Omega Neos. Pero nakikita natin dito na hindi pumapayag ang AP Bren na basta-basta to pakawakan ng Omega. Because as of now, Omega ang nakapwesto dito sa may bandang turtle. Pero tatalon doon at inipit agad. Hindi mo maitutuloy yung yakap na gusto mo. Yobabs, siya rin ang makakasecure ng turtle para sa labang ito, Kurti. Kanina pa niya nase-secure yung mga last hit sa mga bagay-bagay. Una, sa kill kay Supermark. Ngayon naman dun sa pagong. Kulang na lang mag-retry na din siya ngayon. Yobabs, ikaw na ang jungle, ikaw na ang core. Kasi siya yung nakakuha ng objectives. Siya yung nakakuha ng farm. Hindi ko alam kung siya na rin makakuha dito ng mga energy plates. Pero Omega Neos, parang matatanggap nila yun kasi ang hirap din mag-retry kapag nandyan yung isang Akai. Nakita natin kanina yung pagpasok ni King Frenzy na natalunan siya ni Supermark pero ginamit niya agad yung heavy spin para malayo etong si Matt doon sa turtle. Pero another team fight yata ang makikita natin. Pero ang hirap sabihin kailan sila mag-initiate. Ang hirap sabihin, may team fight na ba? So, nakikita lang natin na kapag may nahuli, tsaka magkaka-team fight. Nagtatansyahan lang naman ang mga teams natin ngayon. All the more for AP Bren Hornets kasi mapakagaganda talaga nung simula nila. Ito yung gustong-gusto mong ma-secure na early game para sa kung sino mang nagre-rely sa momentum na team. Kasi bukod sa sunod-sunod na turtles na nasa kamay nyo, hindi nyo nahahayaang makatrade ng Smart Omega. Sa mga kills na tinatry nilang kuhain kanina pa, wala talaga, hindi pinagbibigyan ng AP Bren Hornets. At maski ngayon, mukhang inabangan na nila at napapakiramdaman kung ano yung mga plano ng Smart Omega. Oo nga At nakikita din natin na since nakikita din nila itong si King Frenzy na umiikot-ikot. So ang Omega Neos, may plano sila, hindi lang nila ma-execute, kaya sila na mismo yung nagba-back out. Kailangan nilang mag-isip ng plan B na sa totoo lang for sure meron naman kasi Omega yan Omega. Diba? Parang kahit na behind sila dito, 59 nga lang yung gold na behind. So parang hindi natin totally masabi na sila yung behind. Kung usapang objectives lang, doon sila behind. And nakikita natin dito na humahanap talaga sila ng way para maipanalo itong gold lane. Unfortunately, AP Bren Hornets,
ano na rin sila doon, nakapalibot na rin sila sa ibaba. Oh, todo depensa rin naman at mukhang meron ng Ayun! hatak na nangyari doon. Bennett's Rage sa Mighty Virus Passion Ang at sakit! hindi nila masyadong pinansin yung Mystic Gush na nagmula kay Ryle. Kaso nga lang si Matt manggagaling Matt? doon sa likod, nilikuran na rito si Nawayan. Makakatakas nga ba sila? May dash pa namang natitira. Tactical reposition, flicker out at hindi naman na siya tuluyang mabibigyan pa. Walang bawi ang Omega Neos. Wala silang damage. Namatay agad si Wes sa sitwasyon na yon. Dito natin nakikita na ang lakas ng initiation na meron ng AP Bren. At the same time, yung burst potential na meron sila. Dito na pumapasok yung sinabi mo kanina, Brigida, na ito yung kailangan nila yung Beatrix. Oo. Na lang talaga, raratratin lang kung sino man yung maset-upan ng AP Bren. And AP Bren, eto na naman sila sa lead na meron sila. Again, kailangan lang nilang ituloy ito. Kasi for Okay. Omega, on the other hand, yung mga surprise plays, yung mga pangbaliktad ng laro, may expect pa rin natin sa kanila. Kakasabi lang natin kanina ng Smart Omega kapag ka nakahari si West, sobrang nakapokus sa kanya yung rotation. Pero nabanggit din natin earlier na ang AP Bren Hornets, mas may expect natin na tatlo-tatlo talaga sila magkakasama most of the time dahil sa composition na meron sila. Pero may mayayakap doon si Yobabs yun. Nabawasan na yung isa sa tatlong binabanggit natin kanina. At mukhang ito na nga ang simula ng pagbawi at pagkuha ng objectives ng Smart Omega Ang Neos. bilis lang kasi tatalon din agad doon. Kaso nga lang, medyo nagkamali sila. King Frenzy, nagkakamataan naman sila dito ng dalawang jungler. So, hindi na sila magpi-play at may heavy spin doon, Brigida. Ginamit onto Ryle at mukhang sasaluhin niya lahat ng Patay. Bennett's Rage. Maging Nipirus Passion, harap-harapan na talagang ibinuhos sa kanya. At siniguro ng AP Bren Hornets na kung magbabawi kayo sa Torre, magbabawi rin naman kami sa kills. Bawian lang talaga at laban lang kung laban. Pero kailangan tumakbo ngayon ng Omega Neos. Uy, medyo masakit yung kinopyang Mystic Gush. Super Mark, mapapatong Uy, pa rin. At si nag-trigger pa siya Yobabs, dun. pumasok na nga. Hindi na mahihintay gamitin yung second skill niya para hatakin palapit sa kanyang mga kasama. Pero naabutan si West, kaso wala din naman yung iba. Medyo malayo-layo pa kasi, hindi agad-agad umabot. Masyadong mabilis si Yobab sa sitwasyon na yun na kahit yung mga kampi niya inagulat. Pero okay lang yun para sa kanila kasi nakakuha naman sila ng torre dun sa itaas. At Omega Neos, especially si Luis, mukhang humahanap din siya dito ng play. Ito na yung sinasabi natin kanina na kailangan umikot ni Luis. Pero ngayon, hindi siya umiikot sa team fights, kundi umiikot siya sa Palayo. kung anong pwedeng objective. Palayo, para magkaroon na lang sila ng trade. Kasi tanggap nila na hindi nila kayang makipagharapan sa AP Bren Hornets. Kasi nga naman, pag hinarapan mo, iikutan ka lang ng isang akay. Oh, mahirap talaga lalo pag magkakasama yung binabanggit nating tatlo. It's the Yobab, Soler, and Wayan trio. Kapag ka meron silang nahanap na isa, doon talaga nagtatapang na si Yobabs na kaya niya mang Divine Judgments because it's not just Soler that's there at nandyan din si Wayan. Pero pumasok na nga si Supermark, Black Dragon form, ginamit na rin ni Sharp. Hinahanap lang nila kung nasan yung mga miyembro ng Smart Omega. Pero medyo Lord. nangangalahati na yung buhay ng ibang mga miyembro Ganda dito. ng Yung Lord, XP. kinakailangan nating mataan. Ang mga kakuha niyan ay si Sharp using the Yuzhong. Uy, Ay, uy, pero may nandun counter. pa rin pala si sa Supermark. Hinahabol talaga nila yung mga miyembro ng AP Bren Hornets. Gusto nila na hindi makakakuha Frenzy. ng libreng Lord ang mga miyembro nila. Binawian si King Frenzy. Dapat may bawi lang, hindi pwedeng sila lang yung lamang. At ngayon, okay na yun for Omega Neos at mukhang hinahanap pa nga nila dito si Soler. Pero kailangan din nilang pag-ingatan kasi masyado na ring mahapde si Wayan. 103 na KDA, nakakapag-free hit nga siya. Pero isa din to consider para sa AP Bren Hornets, nasaan si Luis? Kasi kinakalbo niya rin yung torre dun sa ibaba na kung saan dahil doon sa mga ginagawa ni Luis, hindi ganoon malaki yung lead na na-establish ng AP Bren. Tahimik lang na tumatrabaho si Luis eh. Hindi natin siya nakikitang uma-action muna na i-expect mo naman sa isang pakito na talagang kamao para sa kamao. Nanununtok na nanununtok. Pero mamaya pa natin posibleng makita yon kasi gusto mo nang isiguro ng Smart Omega Neos na hindi nga lalaki yung agwat ng sobra, papapantayan nila at madadala sa puntong kaya na nilang makipagsabayan kasi hindi naman sila sobrang nalulugi. At nakikita natin na yun talaga yung nagiging resulta netong trabaho or rotation na ginagawa ng Smart Omega kahit na kanina pa nangunguna in terms of kills at in terms of positioning yung AP Bren Hornets. Nandun din yung parang pusong bato nga na meron ng Omega na kahit na nakuha na yung Lord, hindi sila natatakot mag-initiate pa ulit, di ba? Oo. Para hindi talaga umabante yung lamang ng AP Bren. And as of now, may kita natin na parang wala na ang nangyari kasi sila na yung naghahanap ng team fight. Meron
ditong magiging Ay, nakatak! Tyrant's Revenge. Kaso nga lang si Matt pa yata yung unang mawawala. Naipit nga doon si Ryle, hindi na yata niya may kakasama Patay. yung mga skills na gusto niyang ibuhos kontra sa mga miyembro ng Hornets. Pero matatalunan pa naman si Wayan. Makaka-flicker out nga lang. Ang kabuli ni Luis at papatumbayan gamit yung kanyang kamao. At doon naman sa kabilang dako, si West din ay nabigyan ng mga Hornets na napaka-agresibo. Tumatakbo ngayon si Luis, hinahabol siya ng mga Hornets. Wayan kapalit ng 3 miyembro ng Omega. Masasabi natin, lamang pa rin talaga doon ang AP Bren Hornets. Tinry ng Omega Neos na habulin doon si Wayan. Pero ang ganda kasi ng pag-maximize niya nung flicker, nung dash para i-bait out talaga ang Omega Neos. At ngayon si Luis, grabe yung depensa niya. Siniguro niyang wala ng minion na tutulong sa mga Hornets Sharp. na kumakatok sa kanilang mga tore. At si Sharp, mawawala na ng tuluyan habang hinahabol ng mga miyembro ng Smart Omega yung iba pang mga natitira. Kaso nandun yung heavy spin, dadalhin yata sa ilalim ng kanilang tore. Hindi na Patay. makakatakas si Matt kahit ano pang kunat niya. Nandun na rin yung Mystic Gush, inilapag na ni Ryle. Pero doon muna yata titigil yung mga kaganapan, Corti. Naging 1-for-1 yung trade doon sa pagdepensa ng Omega Neos at AP Bren Hornets. Akala nyo, mababawian nyo kami. Hindi pwedeng ganun. Nag-reset yung or nag-cooldown yung ultimate nitong si King Frenzy. Kaya naman siya, ihahain na lang para dito kay Wayan yung mga possible kills na makukuha. At paulit-ulit ganoon ang nakikita natin dito sa laban para nandiyan si Yobabs. Talagang naghihintay lang si Wayan ng mga dadalin sa kanya. Pero si Yobabs dito na may immortality, kinakailangang lumayo na muna. Sumasayaw na kasi si West. Nagsabay pa tayo doon. Kaya Kasi nga nararamdaman mo na yung damage eh. Ito yung late game mo. Hindi pa nga late game to eh. 12-minute, 13-minute mark. Harit pa lang to. Pero ganoon na agad yung napapakita niyang damage. King Frenzy, medyo nararamdaman na to. Omega. Napakatapang nga nila. Ang Grabe. bilis mag-bounce back. Sila pa yung sila pa yung mas maangas dito sa Lord Dance na makikita natin. Kasi alam nila low health naman si King Frenzy. And alam din nila na wala kasing ultimate kanina si Yobabs. Tinry niyang humata kanina ng isa, hindi lang nila na burst down agad. Pero Omega Neos, sila pa nga yung may hawak dito. Pero mahirap kasing kumuha ng Lord sa isang Akai. Kaya naman kailangan nilang bigyan yan. Merong mauhuli dito using the Tyrant's Revenge. Pero si yun Supermark, sa lip siya pa nga yata yung Patay. naipit. Makukuha siya ni Soler habang si Luis siguraduhin yung bawi. Pero immortality lang ni King Frenzy yung mapapapat si Sharp. Nililikuran na yung ibang mga miyembro ng Smart patay. Omega Neos. Ryle is down. At West. sumasayaw na si West. Nakapag-cooldown na yung Zaman Force. At medyo masakit-sakit na talaga. Habang Si Luis. pinagsusuntok ni Si Luis sa Luis. kabila yung ibang mga miyembro ng mga Hornets. Knockout para kay Wayan at ubos ang ilang miyembro dito ng AP Bren Hornets. Sa sobrang tagal nung laban, umabot na sa punto na nabuhay na ulit si King Frenzy. Ubos yun, na-wipe out yun. Pero ang tanong, inalaban niya ba ulit to? Kasi nandyan naman yung retribution niya. Mukhang i-cancel out nila to. Sino makakasecure ng Lord King Frenzy? Ang tanong! Makukuha niya pa! Nilapitan lang niya at tinanggap na ang kapalaran na kapalit nung nakaw na yun, siya rin ay tutumba. Sa hinaba-haba nung teamfight, akala natin Omega Neos na yung lamang. Nabuhay lang si King Frenzy. Yun lang yung kailangan. Hindi na namin kailangan ng heavy spin. Kailangan lang naming tayuan at retribution lang. Hindi naman nga kasi makakapag-secure ng Lord ang heavy spin. Retry pa rin ang labanan. And Omega Neos, nakikita natin na oo, they are behind. But then again, yung tapang, yung angas kasi na meron sila. Ito yung dapat ingatan ng AP Bren Hornets. Pero for AP Bren on the other hand, kailangan din nilang piliin talaga kung sino yung hahatakin at sino yung i-burst down nila. Dahil si Yobabs, napagamit na rin ng conceal. Tingnan mo Hindi si naman Luis. muna itutuloy yung plano. At si Grabe. Luis nga naman, oo nga, pansinin natin to. Kasi tingnan mo naman yung ginagawa niya. Hindi siya muna sumasama ng sumasama. Hindi talaga. Tingnan mo, kahit nawala siya dito, okay lang sa Smart Omega kasi hindi rin naman pinipilit yung laban. Di ba? Sinong nakakuha ng Lord? Di ba AP Bren? Pero Bren. ba't parang si Luis pa yung nakapush doon sa bottom lane? Dito natin talaga marirealize yung identity na meron ang Omega Neos. But here is the instant replay brought to us by Smart. Tinayuan lang ni King Oo. Frenzy. Naging sakripisyo siya. Tumipin nga lang din siya. Kasi alam niyang mamamatay din siya. Pero at least nagawa niya yung trabaho niya. Wala nang heavy spin eh, no? Nilapitan lang, hinintay lang kasi napakakunat niya. At dalawa na lang yung natitira. Wala na ring Zaman Force si West at the time. Wala na ring iba pang mga natitirang skills si Matt, such as the Tortoise Pusans. And ang kailangan niya lang naman gawin, i-sustain. Yung napaka-onting oras lang naman na kinakailangan niyang i-sustain para gamitin yung retribution
contribution na kumpiyansa siyang magagamit niya. Kasi nandun na tayo sa punto na napakarami ng na-burn resources for Smart Omega Neos. And look at their items right now na halos pabuo na pala dahil palapit na tayo sa 50k gold para sa parehong teams. Hindi ko na malaya na ganito na kabilis yung takbo ng oras. Ito na yung 16 minutes na masabi natin na parang nagpa-power spike na rin talaga yung Oo. dalawang koponan eh. For AP Bren kasi, di ba sila nga yung merong mga longest games. So, hindi sila takot sa Omega Timers kasi sanay na kami sa mga ganitong klaseng gameplays. And nakikita din natin ngayon, especially dun sa items kanina, na hindi rin takot talaga si King Frenzy humarap kay Wes. Kasi meron siya Radiant Armor at pabuo na nga rin siya ng Athena Shield. Si Wes lang din naman kasi talaga yung nagiging pahirap sa kanila, lalong-lalo na nabibigyan nila agad si Ryle Oo. kapag merong mga team fights. At ang parang interesting pa no? Na parang akala natin, kakapusin pa ang Smart Omega Neos in terms of physical damage. Kasi ang kanilang gold laner ngayon ay isang Harith at yung mid laner nila is si Ryle. Tapos hindi naman sila gumagamit ng damage type of roamer o kung ano man. Pero nagugulat tayo Si sa Luis kasi. damage ni Luis. Ginugulat tayo. Kaya nga eh, gulat na gulat din talaga tayo yung pagsapak niya kanina kay Wayan. 'Di ba? Yun yung trabaho ng XP na ibang-iba dun sa trabaho na ginagawa niya kanina. Kung kanina setups lang para magbigay ng tulong talaga sa mga kampi niya ngayon, siya na mismo yung papatay doon sa pinakakailangan nilang patayin. Pero sa inabahaba na nangyari, nandito na naman yung Lord. Ang tinarget nila, kahit ang napakakulat na King Frenzy, sabi nila, igugaw na natin yan. Si Yobabs? Kaso si Yobabs dito naghahanap na rin ng pwede niyang hatakin at ibigay sa kanyang mga kasama. Hindi lang naman muna ipagpapatuloy yun, Corty. Kasi medyo nakapwesto at nakaiwas na rin agad yung Smart Omega. Kamalayo kasi kanina si Wayan. Ngayon, tumalon doon. Si Yobabs, delikado yung buhay niya. Pero matutulungan lang din naman siya ni Wayan. Hindi pa tayo titigil sa Lord Dance No, no, na no. to. Kalahati yung buhay ng Lord and AP Bren Hornets. Kompleto na nga ulit yung buhay ni King Frenzy because of that Sky Guardian helmet. Pero wala pa rin yung setup ng bawat rumors. Kanina nakita natin pero hindi nagkaroon ng burst down. May conceal play. Ay, may picker din pa palang natitira. Tapos nakapag-pull down na yung Tyrant's Rage. Si King Naku, Frenzy hinayang ay si pagsyakan West. niya. Pero nahatak nga dito si West. Kaso kahit na hinatak na siya, sinasayawan pa rin niya isa-isa. Sumayaw. Yung mga miyembro ng AP Bren Hornets. Kaya naman mapapalayo na lang muna sila. Grabe naman dun si Wes. Ito na naman yung lifesteal na meron siya pero umipit na rin naman si King Frenzy dun sa likod at mukhang AP Bren Hornets yata yung mananalo Ay! dun. Yung kinopyang Tyrant's Rage! Ginamit pa sa kanila! Kaso si Supermark Uy, si ay yung Luis. unang mamamaalam pero si Luis nasa likod pala! Bulaga! Ginulat lahat ng mga miyembro ng Hornets! Makakalayo din naman siya at ngayon si Yobabs na try siyang habulin pero sa hinaba-haba na nangyaring team fight si Supermark lang ang babagsak dahil sa pagkopya ni Soler ng isang magandang ultimate at yung Lord buhay na buhay at nakatayo pa rin dyan. Nanood lang. Buhay pa. Yung Retribution. Ito yung Lord na kung pwede lang kumuha na siya ng popcorn, kukuha na yan ng popcorn kasi sobrang ganda ng team fight sa pinapakita ng dalawang kupunan at ngayon sisimulan nila yung Lord. Oo, Butsi, napigilan niyang sumali, ano? Nakapag-timpi pa naman siya. Kasi kung ako yan, tapos sa harap-harapan nangyayari yung mga kaganapan, no? Parang gusto mo na lang jumoy. Hindi mo na alam saan ka kakampi. Di mo alam talaga. Tingnan mo rin naman yung wave ng minions dun sa baba. Sa base! Inangat ng sobra ni Luis. Medyo kinakailangan yatang mag-alangan ng AP Bren Hornets dito. Naghihingalo na rin yung buhay nila. Uy, patay! Kaso na burst down si Ryle. Si Matt na nagpupugulong-gulong sa likuran. Uy! Siya pa ang makakasecure ng Lord! Nag-drive-thru lang siya at ngayon, Omega, ito na yung oras para lumaban tayo. Nandiyan yung ultimate na pagkagaling dito sa isang Supermark at si Luis nandito na ulit. Tamang salubong lang! Bulaga kung bulaga yung gusto niyang gawin! Boom! At mukhang talagang sisiguraduhin Uy, niya uy, na maghihingalo na yung buhay nung kanyang mga hinabol kanina. Pero King Frenzy, mabubuhay pa rin naman. Kaso 3 na lang silang natitira para sa depensa. Nag-drive-thru lang si Matt. Gumulong-gulong lang. Secure the retry. Sabi niya kanina, King Frenzy, ninakawan mo kami ngayon. Hindi mo na magagawa yan. Ay! Sasayaw na naman yata dito si Wes. Ang tanong, madedepensahan pa ba to ng AP Bren Hornets? Nandyan na rin yung Lord na kasama nila. Merong Black Dragon form. Talagang pinipilit na lumayo ang mga miyembro ng Smart Omega Neos. Pero kahit ano pa ang gawin nila rito, iisa lang ang Tower kanilang lock. focus. Ang Tower Lock, ang sigaw ng mga barangay. At isa na namang 2-0 ang kukuhain nila. Barangay mag-ingay. Tuloy ang momentum. Tulugan na. 2-0 para sa kanila. Securing a sweep